Hindi ko inakala na pagkatapos graduate sa kolehiyo, at maglingkod ng 2 taon bilang Special Forces sa ibang bansa, pagbalik ko, wala pa rin akong mahanap na trabaho. Kaya napilitan akong pumunta rito, para hanapin ang pinsan ko na maganda raw ang buhay. Hindi ko alam kung paano ako tutulungan ni kuya, pero malabo kong naaalala, yung asawa niya, si ate. Ang ganda-ganda niya. Pogi. Mag-isa ka lang ba? Dong. Dong. Ikaw ba si Dong? Nalasing ang kuya mo kagabi. Nagwala buong gabi. Hanggang ngayon tulog pa rin sa kama. Itong si ate, bakit hindi siya mukhang babaeng may asawa na? Mas mukha pa siyang isang bata at magandang estudyante sa kolehiyo. Bakit ka nakatulala dyan? Tara, iuwi na kita. Sige po. Nandito na ang kapatid ko. Aba, halika, halika, halika. Tamang-tama ang dating mo. Bilis. Samahan mo ang kuya mo uminom. Sige po, sige po. Yung ininom mo kagabi, hindi ka pa nga nakakabawi. Iinom ka na naman ngayon. Yung ininom ko kagabi, matagal na akong nahimasmasan. Itong ate mo talaga. Pinagsalita ba kita? Kuya. Wala yan, umupo ka dyan. Ano ba? Bihira lang bumisita ang kapatid ko. Hindi ka ba masaya? Magluto ka na. Ipaghanda mo kami ng masarap na alak at pulutan. Naku kuya, huwag na po nating abalahin si ate. Kahit ano na lang po kakainin ko. Ano ka ba? Nandito ka sa bahay ko, kaya sumunod ka sa akin. May girlfriend ka na ba? Wala pa po. Sinasabi ko sa'yo, hindi mo naiintindihan. Ang mga babae, kailangan mong disiplinahin. Kung hindi, hindi sila susunod sa'yo. Tingnan mo ang ate mo. Sunod sa niya rin sa akin. Kuya, tama ba? Kinakausap kita. Opo. Kung hindi mo sila didisiplinahin, hindi sila matututo. Alam mo ba yun? Wala nang alak. Magsalin ka. Nako, ate, huwag na po. Ako na po. Ako na, ako na. Huwag na, huwag na. Kahit kadugo ko si kuya, ang ganitong pagtrato kay ate, sobra na talaga. Sayang at ang ganda-ganda pa naman ni ate. Hello. Lalero ba tayo? Oo, lalero. Sino nagsabing hindi? Hintayin niyo ako. Kuya, hindi pa tayo tapos kumain. Kuya. Uubusin ko silang lahat. Babawiin ko lahat ng natalo ko. Hay nako. Dong. Busog ka na ba? Ate, busog na ako. Sige, ako na ang magliligpit. Ate, tutulungan na kita. Ang ate ko pala, ganito ba kahirap ang buhay mo? Ate, anong nangyari? May problema ba? Wala naman. Nung hinayla ko yung kurtina kanina, aksidente kong nahila yung kawit. Hindi ko alam kung paano ayusin. Pwede mo ba akong tulungan? Sige, ako na. Ate, may martilyo ka ba? Meron. Heto.
Huwag kang tumingin kung saan-saan. Mag-ingat ka. 小心点儿。 Ate, ayos na. Dong, salamat ha. 谢谢你啊。 Ang bait mo talaga. Mas mabuti ka pa sa kuya mo. Yung kuya mo sa mga ganitong bagay, hindi niya ako tinutulungan. Ate, wala yun. Kung wala na, aalis na ako. Dong, naghahanap ka ba ng trabaho? 来找工作。 Sakto, matutulungan kita. Ate, wag na. Kung makakahanap si kuya para sa akin. Kung ayos lang, gagawin ko. Kung hindi, ako na lang ang maghahanap. Sabi ng kuya mo. Graduate ka raw. Ikaw, wag ka nang sumama sa kuya mo. Dong, ikaw na lang ang maghanap. O ako ang maghahanap para sa'yo. 总而言之， Yung trabahong ibibigay ng kuya mo, mas mabuting wag mo nang kunin. Natatakot ba si ate? Na maging pabigat ako kay kuya. Maniwala ka kay ate. Hindi ka ipapahamak ni ate. Sige ate, naniniwala ako sa'yo. Daga. Ate, umalis na yung daga. Sorry ha. Nabangga kita kanina. 撞到你了。 Wala yun. Oo nga pala, ate. Ikaw. Kailan kayo nagkakilala ni kuya? May nagpakilala lang. Sikat pa siya noon. 他还挺风光的。 Mabait din siya sa akin. Kasal na kayo. 结婚 Mahigit 1 taon na rin. Bakit wala pa kayong anak? 嗨， Huwag na nating pag-usapan. Magpahinga ka na. 休息吧。 Tungkol sa trabaho. Bukas may ipapakilala ako sa'yo. Isang tao. Sige. Chen Fang. Yung pera mo. Ubus na. 光了。 Lalero ka pa ba? Tingnan mo yung baraha. Ang bagal mo. Tingnan mo ako ngayon. Kahit pantalon nyo, mananalo ako. Chen Fang, huwag kang ang mayabang. Kahit gaano pa kaganda ang baraha mo, may pera ka pa ba? Pautangin mo pa ako ng 300,000. Ngayon, walang makakatakas sa inyo. Dong, tungkol sa sinabi ko sa'yo kahapon, napag-isipan mo na ba? Yung best friend ko, nagbukas ng kumpanya, naghahanap sila ng mga ahente. 不过 Kaya lang, yung basic salary, medyo mababa, 4,000. Pero malaki ang komisyon, at may kumpletong benefits. Sige po, ate, maraming salamat po talaga. Sige, basta gusto mo. Hindi mo na kailangang mag-interview. Tsaka, dahil sa koneksyon ko sa kanya, hindi kanya papabayaan. Ito ba yung kapatid mo? Molly. Ito ang bayaw ko, si Chendong. Ang gwapo naman. Sigurado ka bang hindi mo siya boyfriend? Ano ba yung sinasabi mo? Hello, Chendong. Ako si Lin Molly. Nasabi na sa akin ng ate mo. Dito ka na magtrabaho sa akin. Salamat po, Madam Lin. Pagbubutihan ko po ang trabaho ko. Dong, naayos ko na lahat ng gamit mo. Ate, hindi ko na kailangan ng ganito karami. 嗨， Balak sana namin ng kuya mo, na ihatid ka. Kaso yung taong yun, hanggang ngayon wala pa. Kaya ako na lang ang nag-ayos. May mga toiletries dyan, tsaka mga merienda. Kainin mo ha. Ate, hindi pa umuwi si kuya. 回来。 Hindi ka ba nag-aalala? Madalas namang hindi umuwi ang kuya mo. Sanay na ako. Ayos lang. Ate, huwag ka nang malungkot. Mamaya tatawagan ko si kuya.
Kakausapin ko siya ng maayos. Sasabihin ko sa kanya na huwag ka na niyang apihin. Problema naming mag-asawa ito. Huwag ka nang makialam. 呵， Yung kuya mo. Sinaktan niya ako dahil lang masama ang loob niya. 不好。 Magkunwari ka na lang na walang alam. Ayokong madamay ka pa. Ate, ako. Hindi kalakihan ito. Pambili mo ng pagkain. Ate, may pera po ako. Kunin mo na, bigay ko yan sa'yo. Nahihiya ka pa sa ate mo. Ito ba ang bahay ni Chen Fang? Mukhang ayos naman. Nasaan si Chen Fang? Ilabas niyo siya. Sino kayo? Wala siya rito madalas. Kung hinahanap niyo siya, tawagan niyo na lang. Huwag kayong manggulo rito. Si Chen Fang, umutang sa amin, ng 5 milyon tapos tumakas. Ngayon din, ilabas niyo siya. Hanapin niyo siya para sa akin. Kundi, ibebenta ko itong bahay niyo. Pati na rin ang kotse. Hindi ko alam kung nasaan siya, pero ako ang may-ari ng bahay na ito. Pati ang kotse, ako ang bumili. Wala kayong karapatang ibenta ang mga ito. Ikaw siguro ang asawa niya, ano? Hindi ko inasahan. Ang sarap ng kinakain ng gagaw na to. Bakit hindi na lang ganito? Maghanap tayo ng lugar. Samahan mo kaming dalawa. Uminom tayo ng ilang baso. Basta ibigay mo sa akin. Kapag komportable na ako, papayagan ko siyang magbayad ng utang pagkalipas ng ilang araw. Kung gusto mo ng pera, pera lang. Maging magalang ka sa pananalita mo. Dong, huwag kang magpadalos-dalos. Isang bata. Nagpapanggap na bayani. Dong. Ate, ayos lang ako. Nasa lipunan tayo na may batas. Hindi sila makakagawa ng kahit ano. Pero kung ikaw ang unang kikilos, ikaw ang malulugi. Sige, ate, nakikinig ako. Sino ka ba sa akala mo? Gusto mo pa kaming labanan? Naglalandian sa harap ko. Teka lang. Papaiyakin kita ng walang luha. Ipakita mo sa kanya. Nakasulat ng malinaw. May utang sa amin si Kuya Fang, 5 milyon. Kung may lalabas mo, aalis na kami ngayon. Ang perang inutang ni Kuya Fang, sa kanya nyo kunin. Ang pera sa bahay, matagal na niyang kinuha lahat. Huwag ng maraming Saturday. Kung hindi ka magbabayad, sumama ka na lang sa akin. Maganda. Bitawan mo si ate. Gusto mong mambastos. Ang yabang mo, bata. Gusto mo akong labanan. Anong ginagawa mong pambabastos? Ang cute mo. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Kung hindi kita tapusin ngayon, hindi ako lalaki. Lumayo ka. Bitawan mo ako, hindi ako lalaki. Lumayo ka. Ikaw lang. May may-ari ang utang. Sino ang umutang sa inyo? Sa kanya nyo singilin. Kung manggugulo pa kayo kay ate, wala akong pakialam kung ma-ICU kayo ng ilang araw. Kung matapang ka, maghintay ka. Dong, salamat. Kung wala ka rito, ako. Ate, huwag kang matakot. Basta nandito ako. Walang pwedeng mang-api sa'yo. Dong, pasensya na. Hindi ko napigilan ang sarili ko kanina. Dapat inasahan ko na.
Ang asawa ko ay ganyang klaseng tao. Pero hindi ko inasahan na ganito siya kasama. Kahit sarili niyang asawa, hindi niya pinatawad. Kahit gaano kasama si Kuya Fang, pinsan ko pa rin siya. Hindi pwede ang posisyon ko. Dong, ang kamay mo. Ayos lang, gas-gas lang to. Ang mahalaga ngayon, ay isipin kung paano aayusin ang utang ni Kuya. Kung hindi, mag-report na lang tayo sa pulis. Hindi pwede. Hindi natin pwedeng palalin pa ang sitwasyon. Ang mga nagpapautang na yan, napakamakapangyarihan nila. Kung palalalain pa natin ito, madadami ka. Kung hindi tayo magsusumbong sa pulis, paano kung bumalik sila para manggulo? Ang pinakamahalaga ngayon, gagamutin ko muna ang sugat mo, tapos umalis na tayo agad. Ate, ang laki ng utang ni Kuya sa kanila, at binugbog ko pa sila. Siguradong hindi sila titigil ng ganon-ganon lang. Alam ko rin yan. Pero babae lang ako. Ano ba ang magagawa ko? Dong. Maupo ka muna sa sofa. Kukunin ko ang first aid kit para gamutin ang sugat mo. 조금은 오래된 내 기억 속에 멈춰있던 네 모습. Kasalanan to ng kuya mo. Kung hindi siya umutang, wala sanang problema ngayon. Tumakas siya. Paano na ako ngayon? Ate, huwag kang mag-alala. Hindi ako katulad ni kuya. Yung mga utang, gagawa ako ng paraan para bayaran yun para sa'yo. Dong, hindi ko pwedeng kunin ang pera mo. Tutal, hindi naman ikaw ang umutang nito. Madam Lin, pinatawag niyo raw ako. Nandito ka na pala. Kamusta? Nakakapag-adjust ka na ba? Mabuti naman po, unti-unti na po akong nasasanay. Hindi ko pa lang po naiisip kung paano magsimulang maghanap ng kliyente. Hindi ganoon kadali maghanap ng kliyente. Kailangan mong dumalo sa mga trade fair at bumisita sa mga kliyente. Mag-adjust ka muna ng dahan-dahan sa loob ng 1 linggo. Salamat po, Madam Lin. Pagbubutihan ko po talaga. Napansin ko na ang ate mo. Sobrang nag-aalala sa'yo. Baka naman may gusto siya sa'yo. Ito, paano mangyayari yun? Huwag po kayong magbiro, Madam Lin. Siya, ate ko lang po siya. Nga pala, nakita ko na ang kuya mo. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit nagustuhan ni Xiaoya ang ganoong klaseng lalaki. Nakalimutan ko, pinsan mo nga pala siya. Huwag na po nating pag-usapan. Hindi ko rin po alam kung bakit nagkaganoon ang kuya ko ngayon. Para sa akin, ang pinakamahalaga sa isang lalaki ay ang kanyang pagkatao. Sige na. Dahil nagsimula ka na sa trabaho, magpapa-welcome party ako para sa'yo, mamayang gabi. Tatawagin ko ang lahat sa Foreign Trade Department. Sige po. Nga pala, naninigarilyo ka ba? Minsan po. Sa negosyo ng foreign trade, normal lang na kailangan mong makihalubilo minsan. Kailangan mong matuto ng kaunti tungkol sa alak at sigarilyo, para hindi ka mahiya. Sanayin mo ang sarili mo. Kunin mo to at subukan mo. Hindi, hindi, masyadong mahal ito. Kunin mo. Yu Chaowen, ayusin mo mamayang gabi, ang welcome party ng Foreign Trade Department natin. Oy!
Lahat kayo mamayang gabi. Huwag na kayong umuwi para kumain. Ililibre tayo ni Madam Lin, buong Foreign Trade Department. Lahat ng empleyado ay kakain. Ang pangunahing dahilan ay para ay welcome ang bago nating kasamang si Chendong. Sige, sige, sige. Bakit ang putla ng babaeng ito? Masama ba ang pakiramdam mo, Sir Yu? Hindi na siguro ako sasama ngayon. Kayo na lang. Hindi ka pa naman kasal. Mag-isa ka lang sa dorm. Ano bang gagawin mo? Sir Yu, pasensya na talaga. Masama talaga ang pakiramdam ko ngayon. Chendong, pasensya na talaga. Masama talaga ang pakiramdam ko ngayon. Kapag may oras na sa ibang araw, saka na lang tayo kumain. Sige, sige, sige. Kapag may oras ako sa ibang araw, ililibre kita. Tutal, ikaw ang mentor ko. Mentor, mentor, mentor. Anong nangyari sa akin? Bigla ka nalang hinimatay sa opisina, kaya dinala kita sa ospital. Ganun pala. Chendong, salamat. Wala yun, mentor. Huwag ka nang mahiya sa akin. Ang dami mong itinuro sa akin. Dapat lang nadalhin kita sa ospital. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Hayaan mo na, sa ibang araw na lang. Ate, sabihin mo na. Nakikinig ako. Tinawag mo akong ate. Oo. Bawal ba kitang tawaging ate? Dahil tinawag mo akong ate, ituturing na rin kitang nakababata kong kapatid. Sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Sa buong Foreign Trade Department, walang sino man ang may respeto sa akin. Lalo na ang gustong tumulong sa akin. Kung hindi lang magaling ang trabaho ko, matagal na sana akong natanggal. Mag-ingat ka. Hindi ka gusto ni Yu Chaowen. Paano mangyayari yun? Paano naman ako? Hindi magugustuhan ni Yu Chaowen. Unang araw ko pa lang dito. Siya na ang sumalubong sa akin. Mukha naman siyang masaya. Mabait naman siya. Dahil kay Madam Lin. Madam Lin. Madam Lin. Dahil kay Madam Lin, imposible naman yata. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Si Madam Lin, hindi pa siya nagpa-welcome party para sa iba. At saka, ang kapatid ni Yu Chaowen na si Yu Chaowo, ay ex-husband ni Madam Lin. Pagkatapos nilang maghiwalay, si Yu Chaowen ay hindi pa rin umaalis sa kumpanya. Ate, salamat sa paalala mo, Chendong. Mayaman at single si Madam Lin. Hindi siya nauubusan ng mga lalaking lumalapit sa kanya. Ang gwapo mo pa naman, baka pag-initan ka nila. Haha. Hindi naman siguro. Bakit naman ako madadamay? Sa itsura mong yan, talagang nakakaakit ka. Tulad ko. Ate. Kung wala na tayong gagawin, mauuna na ako. Sige, gusto mo ihatid na kita? Hindi na po. Huwag na. Boss, siya si Su Xiaoya. Nasaan ang kapatid ng asawa mo? Ilabas mo siya ngayon din. Umalis na siya. Sinaktan niyo siya. Pumunta siya sa ospital. Huwag mo akong lokohin. Ilabas mo siya agad. Kundi, hindi ako magiging mabait sa'yo. Anong gusto niyong gawin? May batas tayo ngayon. Labag sa batas ang ginagawa niyo. Tumawag na ako ng pulis. TSK. Tingin mo ba natatakot kami sa mga pulis? Sinaktan ng bayaw mo ang tauhan ko. At may utang pa ang asawa mo sa akin. Sino sa tingin mo ang kakampihan ng pulis? Kung paliligayahin mo ako, baka bigyan pa kita ng ilang araw. Ano sa tingin mo? Anong ginagawa nyo? Bitawan nyo ako. Bitawan nyo ako. Subukan yung saktan ng ate ko. Subukan yung saktan ng ate ko. Ikaw ang nanakit sa kanila. Siya nga. Aba, matapang ka. Sinaktan mo ang tauhan ko. Pagbabayaran mo to. Babasagin ko ang isang binti mo ngayon. Para matuto ka. Magaling. May ibubuga ka pala.
Kung ayaw mong mapahamak ang ate mo, huwag kang manlaban. Sumama ka sa akin ng maayos. Sige. Basta pakawalan niyo ang ate ko. Gagawin ko ang lahat. Huwag. Kunin niyo siya. 给我带走！ Kapag nagbayad na kayo, tsaka ko siya pakakawalan. Boss, nakikiusap ako. Pakawalan niyo na siya. Ate, ayos lang ako. May batas tayo ngayon. Hindi nila ako pwedeng saktan. Kuya, ako, ibebenta ko ang bahay. Ibebenta ko ang sasakyan. Babayaran ko kayo. Pakawalan niyo na siya. Sige. Pero tandaan mo, huwag kang tatawag ng pulis. Kung tatawag ka ng pulis, maghanda ka na ng kabaong niya. Tara. Hoy. Boss, dinala ko na ang tao sa'yo. Ikaw ba yun? Ang nanakit sa mga tauhan ko. Ang tapang mo ah. Gawin nyo na ang gusto nyo. Nasa kamay nyo na ako. Wala na akong masabi. Gawin nyo na ang gusto nyo. Nasa kamay nyo na ako. Wala na akong masabi. Ang kuya mo, may utang sa akin at hindi nagbabayad. At tumakas pa siya. Sabihin mo nga sa akin, ang 5 milyong ito na purong pera. Kalilimutan ko na lang ba kung sino ang may utang sa inyo? Siya ang hanapin nyo. Pero hindi nyo pwedeng apihin ang ate ko. Ang ganda ng ate mo. Kung magustuhan siya ng mga tauhan ko, swerte niya yun. Samahan niya ang mga tauhan ko ng ilang araw, para mabawasan ang utang. Hindi rin kayo lugi. Mga basura kayo. Bata, masyado ka pang hilaw. Sinaktan mo ang mga tauhan ko. Kung tatawag ako ng pulis, huhulihin ka agad. Self-defense yun. Dahil babastusin nila ang ate ko, kaya ko sila sinaktan. Binastos ang ate mo. May ebidensya ka ba? Ang kuya mo may utang na 5 milyon sa akin. May IOU yun. Nakasulat sa papel, may pirma at thumb mark. Hindi na nga kita hiningan ng interes. Pumunta ang mga tauhan ko para maningil. Karapatan nila yun. Tapos sinaktan mo pa sila. Sabihin mo nga, sawang-sawa ka na ba sa buhay mo? Dinala kita rito ngayon. Para bigyan ka ng 2 pagpipilian. Una, hayaan mo ang ate mo, nasamahan ang mga tauhan ko ng 1 taon, at kalilimutan ko na ang 5 milyon. Pangalawa, ibebenta ko kayo ng ate mo, sa South Africa, para bayaran ng utang ng kuya mo. Hindi pwede. Huwag niyong gagalawin ang ate ko. Pera lang naman ang gusto nyo, di ba? Bigyan nyo ako ng ilang araw. Gagawa ako ng paraan. Isang probinsya noong tulad mo. Anong karapatan mo, na makipagkasundo sa akin? Karapat dapat ka ba? Hindi ako karapat dapat, pero alam ko. Lahat ng ginagawa nyo, ay para sa pera. Sige. Matalino ka rin pala. Sabihin mo nga sa akin. Bigyan mo ako ng isang dahilan para hindi ko kayo galawin ng ate mo. 5 milyon. Wala talaga kaming paraan ngayon para ibigay yun agad. Pero para kay Boss Zhao, hindi yun malaki. Hindi gagawin ni Boss Zhao para lang sa 5 milyon. Naibenta talaga kami. Labag sa batas yun. Hindi sulit. At saka, masyadong sensitibo ang pagkakakilanlan ko. Kayo. Dapat alam nyo rin. Opo, boss. 2 taon siya sa ibang bansa, walang makitang impormasyon. Ituloy mo. Gagawa ako ng paraan para makapagbayad. Pwede kayong magpadala ng tao para bantayan ako. Kung tatakas ako, hindi pa huli ang lahat para saktan nyo ang ate ko. Para sa inyo, doble ang kasiguruhan nito. Wala kayong talo. Sige. Pumapayag ako. Pero mabuti pa, huwag mo akong paglaruan. Alam ko. Shendong ang pangalan mo. Nakatira ka sa Chenjaten. Buhay pa ang mga magulang mo. May kapatid ka pang babae. Kung susubukan mo akong lokohin, alam mo na ang mangyayari.
Sabi ng ate mo. Dinala ka ng grupo ni Zhao Yun. Nagpadala ako ng maraming tao para hanapin ka. Pero heto ka, walang gallows. Bumalik ka. Hindi halata. Ang tapang mo pala. Sabi ng ate mo. Para protektahan siya. Marami kang nasaktan. Kinalaban mo pa si Zhao Yun. Ang siga sa lugar na yun. Ang lalaki mo naman. Sabi niya nasugatan ka raw. Saan ka nasugatan? Patanjin nga. Maliit na sugat lang po, madam. Lalagyan ko lang ng betadine. Ayos na. Boss mo ako. Patanjin, anong masama doon? 林总， Hindi po yata tama. Nasa 30s na ako. Ikaw, nasa 20s pa lang. Ate mo na ako. At best friend pa ng ate mo. Kakainin ba kita? Tingnan mo, ang kaba mo. Dapat matuto rin ang mga lalaki na protektahan ang sarili nila. Bibigyan kita ng ilang araw na day off. Magpahinga ka. Hindi naman po ako ganoon kaselan. Hindi po ito makakaabala sa trabaho. Pumunta ka sa finance. Kunin mo ang bonus mo. Bumili ka ng masarap na pagkain. Para lumakas ka. 嗯， Ang swerte ng ate mo. May isang matipunong binata tulad mo na nagpoprotekta sa kanya, Madam Lin. 林总， Kung may manakit sa inyo, hindi rin ako magdadalawang isip na protektahan kayo. Galing ba sa puso yan? Dong, sa sinabi mong yan, sapat na, aalagaan kita ng mabuti. Mula ngayon, ikaw na ang pinakamagaling na ahente ng Foreign Trade Department natin. Bukod sa pagiging ahente, maging driver ko na rin. Bukod sa pagiging ahente, maging driver ko na rin. 啊， Madam Lin, wala po akong lisensya. College graduate ka. Bakit wala kang lisensya? Kasi po, noong bakasyon, lahat ay abala sa trabaho. Wala kang lisensya sa pagmamaneho. May punto ka. Ganyan nga ang nangyari. Ganito na lang. Ay enroll kita sa driving school. Sa tanghali, mag-aral kang magmaneho. Tapos bumalik ka sa trabaho sa hapon. Huwag na po, madam. Kapag sumweldo na ako, hindi pa naman huli ang lahat para mag-enroll. Hindi pwede. Utos ko ito. Wala kang karapatang tumanggi. Tsaka, ang gastos mo sa driving school, kumpanya ang sisigot. Kailangan mo lang sumunod sa akin. Ayos ba? Sige, ganyan na lang. Bumalik ka na sa trabaho ngayon. Mamayang gabi, samahan mo ako sa isang piging. Ako, 我不会开车。 alam ko. Ako ang magmamaneho. Ako ang magiging driver mo. Samahan mo lang ako. 啊， Madam. Parang hindi yata maganda yan. Nakakatuwa kang asarin, bata. Nakakatuwa ka talaga. Yung supplier ng tela. Alam ng lalaking yun na hiwalay na ako. Araw-araw siyang nagpapadala ng mensahe sa akin. Wala akong pakiramdam ng seguridad. Samahan mo ako, maging bodyguard kita. Ah, ganun pala. 原来是这样。 Tara, 林总， madam, para saan ito? Siyempre, isasama kita sa kasiyahan. Tara. Ikaw talaga. Ang boss ang nagmamaneho tapos ikaw nasa likod. Feeling boss ka na ba? Halika rito. 哦， Pasensya na po, pasensya na. Isuot mo ang seatbelt. Dahan-dahan lang ang paghila sa seatbelt para maisuot mo. Salamat po, madam. Ang inosente mo naman. May girlfriend ka na ba? Wala po. Hindi pa po ako nagkaka-girlfriend. Pwede na rin. Ang gwapo mo pero inosente ka pa rin. Gusto ko yan. Dapat mong pagbutihin ang pag-protekta sa akin. Oh.
Madam. Hindi, kahit sino pa ang mang-api sa inyo. Ipagtatanggol ko kayo kahit buhay ko pa ang kapalit. Sige na, hindi na kita aasarin. Tara na, bibilhan kita ng bagong damit. Welcome po. Waiter. Hello po. Pakikuha nga ang damit na ito, para isukat ng kapatid ko. Sige po. Huwag na po, huwag na. Madam, hindi ko po talaga kailangan ng damit. Tsaka ang damit na ito. Sobrang mahal. Mamayang gabi, may gusto sa akin yung kliyente. Kailangan mo akong tulungang umiwas. Sasabihin kong ikaw ang boyfriend ko. Boyfriend ko, syempre, kailangan mong magsuot ng maganda. May bonus kapag natapos na ang trabaho. Waiter, pakitanggal nga nito. May bonus kapag natapos na ang trabaho. Waiter, pakitanggal nga nito. Not a single day goes by. You ain't running through my mind. I know it's over, but I can't deny I'm still missing you. And I'm torn cause I'm hella frustrated. I know we had something special, baby. Ang gwapo talaga ng kapatid ko. And I don't know what to do. Boss Lin, bakit ka nandito? Sino siya? Diyos ko, ang gwapo naman ng batang boyfriend na ito. Nagbibiro ka ba? Kapatid siya ng best friend ko. Kakagraduate lang sa college. Nagtatrabaho siya sa akin ngayon. Sa gwapo niyang yan. Kung hindi ko siya aayusan. Hindi ba sayang naman? Ang ganda talaga ng panlasa ni Boss Lin. Pero itong kapatid mo, matino ba siya? Nako, huwag ka nang makialam. Ngayong araw, may dalawang bisita. Parehong galing sa ibang lugar. Mga supplier ng tela. Pagpasok natin, sabihin mo na boyfriend kita. Para yung lalaking apelyido ay Leo. Hindi na ako guluhin. Pagkatapos nito, may pabuya ka. Sige po, Madam Lin. Kung ganoon, ano po ang dapat kong gawin? Gusto ko yang ganyang ugali mo. Ang inosente. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Ako na ang bahala. Tutal. Ikaw ang batang boyfriend ko, di ba? Pasok na tayo. Tungkol sa bagay na ito ay Boss Lin, huli ka na. Dapat kang parusahan ng ilang baso. Sino siya? Boss Lin, huli ka na. Dapat kang parusahan ng ilang baso. Sino siya? Boyfriend ko siya. Chen Dong. Boss Chen. Congratulations. Nakahanap ka ng katulad ni Boss Lin. Isang napakagandang girlfriend. Upo, upo, upo. Mga boss. Nahuli ako. Parusa ko sa sarili ko. Isang baso. Until you say it, say it, say it, say it, say it, say it, say it. Ang bilis naman ni Boss Lin. Kain na tayo. Madam Lin, ayos ka lang ba? Tatayo na ako. Dong, gusto ka ni ate. Ngayong gabi, ikaw ang boyfriend ko. Gawin natin ang ginagawa ng mga lalaki at babae. Ang mga dapat gawin. Madam Lin, sorry, hindi ko sinasadya. Ikaw na bata ka. Hindi ka marunong makipagbiruan. Hindi ako lasing.
Ilang taon na akong nasa negosyo. Kung wala akong tolerance sa alak, wala akong mararating. Tsaka, kung hindi ako nagpanggap ngayong gabi, matatapos ba tayo ng ganito kaaga? Mabuti naman. Akala ko talaga, wala nang kawala. Kahit na binastos mo ako, gusto ko pa rin ang pagiging tapat mo. Iba ka sa ibang mga lalaki. Lumapit sila sa akin, hindi lang para sa katawan ko. 是托我的钱。 Pero ikaw, iba ka. Salamat sa papuri, Madam Lin. Basta hindi ka galit, ayos na. Hindi naman ako ganoon ka petty. Kaya lang, tinanggihan mo ako ng ganoon ka abiles. Wala ba talaga sa puso mo? Kahit kaunting pagtingin sa akin, Say it, say it, say it, say it. I won't stop until you say. anak ng, yung kuya ng ex-husband mo, nagbabantay pa rin sa'yo sa kumpanya. Isang hamak na empleyado lang ako. Kung malaman niya, baka patayin niya ako. Madam Lin, maganda ka nga talaga. 确实漂亮， Pero ang priority ko ngayon, ay kumita ng pera. 赚钱。 Hindi ko pa iniisip ang mga bagay na yan. Sa madaling salita, ang isang babaeng hiwalay sa asawa na tulad ko, ay wala sa mga pinagpipilian mo. Ano, Madam Lin, hindi ko po yun ibig sabihin. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako naniniwala na ang isang normal na lalaki ay kayang tanggihan ang pag-amin ng isang magandang babae, maliban na lang kung may iba ka ng gusto. Madam Lin, wala po talaga. 那个 Huwag na po kayong mag-isip ng kung ano-ano. Sige na nga. 吧， Wala na 没事 to. 啊 Umalis ka na. Ang manhid mo talaga. 哎呀， Shendong. Saan ka nagpunta kagabi at umuwi ka ng maaga? Yu Chaowo, kuya ng ex-husband ni Madam Lin. Kung sasabihin kong, lumabas kami ni Madam Lin kagabi, baka patayin niya ako. Manager Yu, hindi po ako umuwi ng maaga. May emergency lang po akong inasikaso. Bago ka pa lang. Ang dami mo ng dahilan. Ang pag-uwi ng maaga ay pag-uwi ng maaga. Huwag mo akong bigyan ng palusot, multa. Sinama ko siya sa kliyente. Nagpanggap siyang boyfriend ko, para harangin ang mga nanggugulo sa akin. May reklamo ka ba? Sinama ko siya sa kliyente. Nagpanggap siyang boyfriend ko, para harangin ang mga nanggugulo sa akin. May reklamo ka ba? Wala po, wala po. May isa pa. Mula ngayon, tuwing hapon, mag-aaral magmaneho si Chendong. Gusto ko siyang gawing part-time, na driver ko. Wala ka namang reklamo, di ba? Kayo naman, paano ako magrereklamo? Kaya lang. Gusto pa rin ng kapatid ko na makipagbalikan sa'yo. Pinanatili kita rito dahil sa talento mo. Huwag kang makialam sa buhay ko, kung babanggitin mo pa ang kapatid mo. Makakaalis ka na. Huwag kang mag-alala, hindi na po mauulit. Manager Yu, bumalik ka muna. May tatanungin pa ako kay Chendong. Sige po, Madam Lin. Yu Chaowo, huwag kang matakot. Ang kapatid niya ay nambababae ng patago. At ginagastos pa ang pera ko, kaya ako nakipagdiborsyo. Alam ko, magtatrabaho ako ng maayos, basta huwag ko siyang galitin, di ba? Tama yan. Ipakita mo ang pagiging protector mo, tulad ng ginagawa mo sa ate mo. Dito, ako ang bahala sa'yo. Walang mang-aapi sa'yo. Mamayang hapon, ihahatid kita sa driving school. Sikapin mong makuha ang lisensya sa loob ng 1 buwan. Alam ko ang gagawin ko. Sige, magtatrabaho muna ako. Sige. Hello. Ate. Kumusta ka na? Dong, nasaan ka? 哦，我 Nasa 刚刚 opisina 是 ako. Ikaw nasaan? Nandito ako sa labas ng kumpanya nyo. Umakyat ka na rito. Oras na rin ng tanghalian. Dadalhin kita sa restaurant para kumain. Sige. Ate, 嫂嫂 nandito ka ba para hanapin si Madam Lin? 嗯， 啊， May problema na naman ba kay Zhao Yun?
Hindi naman. Tumawag lang ang kuya mo kanina. Sabi niya tatawag ulit siya mamaya. Si kuya. Siya. Kumusta na siya ngayon? Si kuya. Siya. Kumusta na siya ngayon? Ayos lang daw siya. Nasa timog daw siya nagnenegosyo. Oh. Hello. Ibigay mo ang telepono kay Chendong. Kausapin ka raw ng kuya mo. Oh. Hello, kuya, Dong. Anong tingin mo sa ate mo? Anong ibig mong sabihin? Tungkol sa ate mo, alam kong mali ang ginawa ko sa mga utang ko. Wala akong kwenta. Basta bigyan mo lang ako ng 500,000. Makikipagdiborsyo agad ako sa ate mo. Ibibigay ko siya sa'yo. Ano sa tingin mo? Kalokohan. Hindi ako tulad mo, na walang utang na loob dahil sa pera. Oo. Wala akong utang na loob. Ang ganda ng ate mo. Kung ayaw mo sa kanya, ibebenta ko siya sa iba ng mas mahal. Sige. Ipapadala ko agad ang pera sa'yo. Mabuti. Ganyan ang mabuti kong kapatid. Anong nangyari? Ate, kailangan ko ngayon ng 500,000. Sabi ni kuya. Kailangan niya ng 500,000 ngayon, at makikipagdiborsyo siya sa'yo. Magiging malaya ka na. Sige. Gagawa ako ng paraan para sa pera. Hello, Xiaoya, Molly. Kailangan ko ng pera ngayon. Kailangan ko ng 500,000. Medyo gipit ang kumpanya ko ngayon. Bibigyan muna kita ng 300,000. Sige. Salamat. Pinahiram ako ni Molly ng 300,000. Sabi niya medyo gipit daw ang kumpanya ngayon. Ako. Nahihiya na akong magsabi sa kanya. Kulang pa rin ang 300,000. Oo. Kulang pa nga. Kaya naisip ko. Manghiram pa sa iba. Ate. Huwag ka munang mag-alala. Gagawa pa ako ng paraan. Hindi pwede. Wala kang kinalaman dito. Ang pagprotekta mo sa akin. Sobrang nakakataba na ng puso. Tungkol sa divorce, hindi na kita pwedeng abalahin pa. Ate. Ayos lang yan. Tumakas na siya. Hayaan mo na akong samalo nito. Magtiwala ka sa akin. Bukas ng umaga, makakakuha ako ng 200,000. Dong. Ang bait mo talaga. Kung sana ang kuya mo, katulad mo rin. Subukan mo muna. Kung makakahiram ka, isipin mo na lang na ako ang nanghiram. Ako na ang magbabayad ng interes. Sige, mag-asikaso ka muna. Uuwi na ako. Oh, Dong. Sa wakas tumawag ka rin sa atin. Nakakapag-adjust ka na ba sa trabaho? Makinig kang mabuti sa mga boss mo, ha? Ma. Ayos naman sa kumpanya. Masarap ang pagkain. Maayos ang tulog. Hindi rin nakakapagod ang trabaho. Medyo. Namimiss ko lang kayo ni Papa. Ikaw talagang bata ka. Hindi naman malayo ang syudad sa probinsya. May ipon pa naman kami ng Papa mo. Kapag marunong ka ng magmaneho, bibili tayo ng sasakyan. Para pagdating ng araw, pwede ka na magmaneho pa uwi para bisitahin kami kahit kailan. Ma. Magkano pa? Ang pera nyo. Mayroon pa kami ng Papa mo. Mga 80,000 hanggang 70,000. Maganda ang tubo ng mani ngayon. Nagtanim kami sa 6 na ektarya. Kung kikita ng 1,000 bawat ektarya. Pagdating ng taglagas, may higit 6,000 pa tayo. Nag-e-extra pa rin ang Papa mo ngayon. Bago matapos ang taon, ibibili ka namin ng sasakyan na higit 100,000. Walang problema. Ano? Kailangan ko kasi ng pera ngayon. Pwede bang, ipadala nyo muna sa akin ang pera, ha? Para saan ba ang pera? Ma, sasabihin ko na ang totoo. Malaki na ang negosyo ni Kuya ngayon. Kaso may problema siyang kinakaharap. Kulang sa pondo. Pwede bang? Ipadala nyo muna sa akin ang 80,000. Sige.
Tinulungan ka ng kuya mo na makahanap ng trabaho. Dapat lang natulungan din natin siya. Maghintay ka lang. Ita-transfer ko na ang pera sa'yo ngayon. 80,000. Pera ito na pinaghirapan ng mga magulang ko. 80,000 plus yung kay ate. 300,000. Nasa 380,000 lang. Kulang pa ng 120,000. Paano na to? Hay, wala na talaga. Kailangan ko nang lapitan si Madam Lin. Bakit mo ko hinahanap? Ako. Silly boy, sabihin mo na ng diretso. Madam Lin, may sasabihin sana ako. Nahihiya akong sabihin. Sabihin mo na, nakikinig ako. Madam Lin, ganito kasi yun. Gusto ko sanang mag-advance ng sweldo. Tungkol ito sa kalayaan ni ate. Nanghiram siya sa'yo ng 300,000. Nakakuha ko ng 80,000 sa mga magulang ko. Tapos ngayon, kulang pa ng 100,000. Kaya ikaw na lang ang malalapitan ko. Pwede ba muna, mag-advance ng sweldo, pati na rin yung komisyon o kung anuman. Madam Lin, kung sa tingin mo, mahirap para sa'yo, huwag na lang po, mag-iisip na lang ako ng ibang paraan. Dong. Kaya kitang bigyan ng pera, pero sa mga susunod na mangyayari. Dapat alam mo na kung anong gagawin mo, di ba? Patay. Dapat naisip ko na to. Ang yaman-yaman ni Madam Lin. Paano magiging 300,000 lang? Pala, siya ang nag-set ng patibong para sa akin. Madam Lin, salamat po. Pagbubutihan ko po ang trabaho ko. Mula ngayon, sa buwan ng sweldo ko, kalahati na lang ang kukunin ko. Hindi ko na rin kukunin ang komisyon ko. Ang perang ito, kailangan kong bayaran. Ikaw talagang bata ka. Nagpapanggap ka bang tanga o tanga ka talaga? Hindi mo ba naiintindihan ang ibig kong sabihin? Ikaw talagang bata ka. Nagpapanggap ka bang tanga o tanga ka talaga? Hindi mo ba naiintindihan ang ibig kong sabihin? Sige na nga. Mabuti na lang at hindi ka nagpahalata. Tatanungin ulit kita. Isang huling tanong. Sa ate mo, wala ka bang ibang intensyon? Hindi po ako ganoong klaseng tao. Sa totoo lang. Para sa akin, inosente ka, matuwid, at responsable. Pero kailangan kong aminin, ang ganda-ganda ng ate mo, sa harap ng ibang babae, hindi pa ako nakaramdam ng inferiority, pero sa harap ng ate mo, nahihiya ako sa sarili ko. Ate, bakit mo naman nasabi yan? Sa puso ko. Mas magaling ka kaysa kay ate, tsaka, asawa siya ni kuya. Para sa kanya, respeto lang ang nararamdaman ko. Ikaw talagang bata ka. Hindi nga ako nagkamali sa'yo. Huwag kang aalis ngayong gabi. Samahan mo ko. Tayong dalawa sa opisina. Madam Lin, hindi po yata ito maganda. Bakit? Kinuha mo ang pera ko. Tapos gusto mong tumakbo. Sa mundong ito, walang libreng tanghalian. Ate, na-transfer ko na ang pera sa'yo. Teka lang, igagawa kita ng promissory note. Hay nako, ate. Tayo-tayo lang naman. Hindi na kailangan yan. Anong hindi kailangan? Sa panahon ngayon, kahit asawa at anak ipahiram, hindi sila magpapahiram ng pera. At saka, hipag mo lang ako. Ang bait mo sa akin. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ate, mabuti kang tao. Kusang loob kitang tinutulungan. Ate, mabuti kang tao. Kusang loob kitang tinutulungan. Itong bahay, naibenta ko na. Naitabi ko na ang pera. Kapag nakapag-ipon na ako ng sapat, ibabalik ko sa kanila. Ate, huwag ka nang malungkot. Magiging maayos din ang lahat. Huwag ka nang malungkot. Huwag ka nang umiyak. Kahit anong mangyari. Kailangan lang ng panahon. Hindi ko rin alam kung saan mo nakuha ang perang iyon. Kung inutang mo ba, hindi na ako magtatanong. Basta, ibabalik ko sa'yo sa lalong madaling panahon. At saka, kami ng kuya mo, hiwalay na kami. Mula ngayon, huwag mo na akong tawaging ate. Tawagin mo na lang akong Ate Xiaoya. Sige. Ate Xiaoya.
Oh, may gagawin pa ako mamaya. Hindi na kita masasamahan mamayang tanghali. Kumain. Mag-isa ka lang sa kumpanya. Alagaan mo rin ang sarili mo. Huwag mong tipirin ang pagkain. Galingan mo. Magtrabaho ka ng mabuti. Pagsikapan mo na makabili ng bahay dito. Makahanap ng lokal na dalaga at magpakasal. Ang gandang dalaga. Ano bang nangyayari sa'yo? Ilang beses ko nang itinuro sa'yo. Hindi mo pa rin ma-reverse. Tingnan mo nga. Samampa na naman sa linya. Ang dali-dali. Hindi mo pa matutunan. Sinasadya mo ba? Pasensya na po. Hindi ko po talaga sinasadya. Huwag kang masyadong magpakumbaba. Walang taong ipinanganak na alam na ang lahat. Ikaw. Huwag ka nang mag-practice. Salamat po. Mukhang inosente. Siguradong mabait at madaling utuin. Hello. Ako si Tang Xiaofu. Ikinagagalak kitang makilala. Sana maging magkaibigan tayo. Hello. Ako si Tang Xiaofu. Ikinagagalak kitang makilala. Sana maging magkaibigan tayo. Hello, mahal. 哥， Medyo masama ang pakiramdam ng tiyan ko. Wala rin akong masyadong kaibigan dito. Pwede mo ba akong dalhan ng gamot? 喝药吗？ Sige, pupunta na ako dyan. Halatang may gusto sa akin ang babaeng ito. Sakto, pwede ko siyang gawing dahilan para tanggihan si Madam Lin. Kung hindi, kapag tumagal, baka hindi ko na makayanin ang pang-aakit ni Madam Lin. Mahal, nandito ka na. Upo ka. Ah, Xiaofu, dinalhan na kita ng gamot. Kung wala nang iba, mauuna na ako. Mahal, bakit nagmamadali kang umalis? Nandito ka na rin lang. Upo ka muna. Kahit paano, sa 3 kwartong ito, ako lang mag-isa ang nakatira. Ano kasi, may gagawin pa ako. May pasok pa ako bukas. Mahal, huwag ka munang umalis. Dito ka muna, samahan mo akong magkwentuhan. Ano kasi, kailangan ko nang umuwi, may pasok pa ako. Teka lang, mahal. Binili ko ito para sa iyo. Isang suit, isang polo, isang sinturon, isang pares ng sapatos, at 2 brief. Hindi ko alam kung kasya. 合不合适？ Itago mo na lang at 这个合 suotin. 穿吧。 Bakit mo naman? Ginawa ito. Binili mo pa ako ng mga ito. Gusto ko lang. Magpasalamat sa pagtulong mo sa akin noon. Alam ko, bago ka pa lang sa trabaho. Baka hindi rin sapat ang sweldo mo. 够用。 Kaya, ibinili kita ng suit. Hindi naman ito mahal. Itago mo at suotin. Masyado itong mahal, hindi ko pwedeng tanggapin. Taos puso naman ang tao na bumili ng gamit para sa iyo. Bakit hindi mo tatanggapin? Natatakot ka ba na ligawan kita? Kung hindi ka magsasakripisyo, wala kang mapapala. Malaki rin ang nagastos ko rito. Kung hindi ka magsasakripisyo, wala kang mapapala. Malaki rin ang nagastos ko rito. Mahal. Gusto ko lang talagang magpasalamat sa iyo. Noong sinigawan ako ng coach, ipinagtanggol mo ako. Mula pagkabata, wala pang tumulong sa akin ng ganito. Lagi ko itong tinatandaan. Kung ayaw mong tanggapin, sige, itatapon ko na lang. Teka, hindi naman sa ganon, Xiaofu, sa totoo lang. Gusto talaga kita. Mahal, totoo ba ang sinasabi mo? Xiaofu, sa totoo lang. Hindi pa ako nagkaka-girlfriend, pero noong unang beses kitang makita, nagkaroon ako ng pakiramdam na gusto kitang protektahan. Ito, siguro ang tinatawag na pag-ibig. Ikaw, hindi ka ba nagbibiro sa akin? Bakit naman ako magbibiro sa'yo? Kung hindi, hindi sana ako pupunta dito. Para bigyan ka ng gamot pagkakilala ko sa'yo. Bigla ko na lang gustong makita ka. Dong, sa totoo lang,
Noong unang beses kitang makita, noon pa man, gusto na kita. Pero, wala akong bilib sa sarili ko. Hindi ako nang ahas na ligawan ka, Dong. Kung talagang gusto mo 真 ako, 的喜欢我的话， pwede mo ba akong yakapin? Dong, tayo na ba 恋 ngayon? 爱吗？ Isang matamis na pag-ibig. Ako na ba ang susunod? Kung ganun, Dong, sa susunod, pwede mo ba akong dalawin palagi? Kung gusto mo, araw-araw akong pupunta. Dong, hindi mo naman kailangang pumunta araw-araw. Hindi ka ba magtatrabaho? Kahit isang beses sa isang linggo lang, ayos na. Sige, aalis na muna ako. Sa susunod na mga araw, babalikan kita.喂， Mahal, nakauwi ka na ba? Oh, kaka-rating ko lang. Maliligo lang ako at magpapahinga na. Alam mo, nakakatawa ang mga tao. Kapag hindi kita nakikita, gusto kitang makita. Pero kapag nakikita naman kita, natatakot ako sa'yo. Sa totoo lang, gusto ko sana, napatuloyin ka. Pero natatakot ako na may gawin kang masama, kaya pinaalis na lang kita. Sa susunod, tayo ay, madalas nang magkikita. Xiaofu, Dong. Gusto ko lang siguraduhin ulit sa'yo. Tayo ba ngayon, ay talagang magkasintahan, na ba? Nako. Kung makapagsalita ka naman. Naghalikan na tayo, nagyakapan na rin. Gusto mo ba akong iwan? Hindi ko kayang iwan ka. Natatakot lang ako na balang araw. Ikaw ang mang-iwan sa akin. Huwag kang mag-alala. Ikaw ang pinakagusto kong babae. Hindi kita sasaktan. Dong, nagsisisi talaga ako, na pinaalis kita ngayon. Sa susunod na dalawin mo ako, papatuloyin na kita. 啊， Kung papatuloyin mo ako, hindi ka ba natatakot na may gawin akong masama? Dong, kung papatuloyin kita, para lang matulog. Mag-uusap lang tayo, magyayakapan. Hindi para gawin ang bagay na yon. Kung ganun, huwag na lang. Hindi na ako magpapalipas ng gabi. Masaya ka na ba? Paano naman ako? Dong, ang sama mo. Ang dumi talaga ng isip mo. Sinasabi ko sa'yo, hindi pa ako kailanman naging ganito kalapit sa ibang lalaki. Huwag mo akong aakitin. Saan naman naging madumi ang isip ko? Nagsasabi lang ako ng totoo. Instinct na ng lalaki yun. Sino ba ang makakapigil doon? Instinct na ng lalaki yun. Sino ba ang makakapigil doon? Dong, magkasama na tayo, magkarelasyon na tayo, pero, hindi pa kita masyadong kilala. Sino-sino ba ang mga kasama mo sa bahay? Bakit ka ba pumunta sa syudad? 4 kami sa pamilya. 4口。 Ang mga magulang ko at isang nakababatang kapatid na babae. Pumunta ako sa syudad para makitira kay kuya. Ang hirap kasing maghanap ng trabaho ngayon. Siguro ang pamilya ng kuya mo ay mayaman. 钱 Mukhang nakabingwit ako ng malaking isda. Hoy, Dong, matapang ka ba? Nadalhin ako para makilala ang kuya at ate mo. Ah, sige ba? Gusto mo ba ngayong weekend? Isama kita. Sige, sige. Kaya napagkasunduan na natin. Ngayong weekend sabay tayong pupunta. Sige. Anong problema? Tingnan mo ang mga mata ko. Umiwas-iwas ka. May ginawa ka bang masama? Wala ah. Ano naman ang gagawin kong masama? Ate. Meron. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Ikaw talaga. Nagmumukha kang seryoso. Ano ba yun? Sabihin mo na. Nakikinig ako. Ano? Ako. May girlfriend na ako. Ang galing mo ah. 行哈， Ang bilis mo namang magka-girlfriend. Wala ka pang ang isang buwan sa kumpanya. Sino ba yan? Sa opisina ba natin? Hindi sa opisina natin. Nakilala ko siya sa driving school. Cashier siya sa isang maliit na kumpanya. Ayos naman. Eh, 那 maganda ba 怎么 siya? 样？漂亮吗？ Kumusta ang pamilya niya? Hindi naman siya ganoon kaganda. Mataas naman siya, hugis itlog ang mukha, tungkol sa pamilya niya, hindi ko pa natatanong. Sige, naiintindihan ko na.
Kumain ka na. Pagkatapos mong kumain, pumunta ka sa opisina ko. May gusto rin sana akong sabihin sa'yo. Congratulations sa wakas may girlfriend ka na. Wala namang dapat I congratulate, nagkataon lang to, aaminin ko. Ang inosente mo talaga, napakatuwid, napaka-cute. Kaso nga lang, matanda na si ate. Wala nang paraan para pag-usapan pa ang pag-ibig. Kung mas bata lang sana ako ng ilang taon, siguradong makikipagrelasyon ako sa'yo, isang matinding pag-ibig. Pero masaya pa rin ako. Na sinabi mo sa akin na may nobya ka na, kontento na ako. Ate. Ako. Patawad. Patawad talaga. Anong nangyayari sa'yo bata? Bakit ka humihingi ng tawad? Mula nang maghiwalay kami. Hindi na ako kailanman nakipag-ugnayan sa sinumang lalaki, maliban sa'yo. Dahil binibigyan mo ako ng pakiramdam na napakasaya. Tutuperin ko ang sinabi ko, dahil may nobya ka na, may kasintahan ka na, hindi na kita kukulitin, pero dapat tuparin mo rin ang sinabi mo. Ate mo pa rin ako. Sa mga susunod na araw, kung may mangyaring masama sa akin, dapat mo akong protektahan. Ate, huwag kang mag-alala, kahit sino pa ang mang-api sa'yo, lalabanan ko sila hanggang kamatayan. Hoy! Anong nangyayari sa'yo bata? Bilang nakatatandang kapatid, niyayakap ang nakababatang kapatid. Isang halik. Wala namang masama di ba? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Inosente lang ang intensyon ko. Inosenteng gusto mo akong kainin. Mabuti pang tumakbo na ako. Ikaw siguro si Xiaofu. Narinig ko na kay Dong ang tungkol sa'yo. Ang aming Xiaodong ay unang beses palang nagkanobya. Dapat mo siyang pahalagahan. Hello ate, gagawin ko po. Ate, unang pagkikita natin, huwag kang magsalita ng ganyan. Nga pala ate, medyo magulo ang paligid dito. Bakit ka nakatira dito? Si ate Xiaoya dati, nakatira sa isang malaking apartment na mahigit 200 metro kwadrado. May sarili ring negosyo si kuya. Pero ngayon, huwag mo nang sabihin. Kapatid. Ang cute mo naman. Mabuti ba sa'yo si Xiaodong? Hindi ka ba niya inaapi? Ate, huwag kang mag-alala. Mabait si Dong. Sinusunod niya lahat ng sinasabi ko. Mabuti naman kung ganun. Kung subukan kanyang apihin, sabihin mo lang sa akin. Sige. Nga pala ate, may balita na ba kay kuya kamakailan? Wala pa. Pero si Zhao Yun, mula nung huli, hindi na ako kinukulit. Kaso yung sa Shui Yunjian, yung manager doon, tumawag sa akin. Tinanong kung papasok ba ako sa trabaho. Shui Yunjian. Hindi ba sa Shui Yunjian ka nagtatrabaho? Wala akong magagawa eh. Masyadong malaki ang utang. Sa ibang lugar, mahirap kumita ng pera, pero sa KTV, sa pagsama sa mga tao na uminom at kumanta, kaya kung kumita ng 40 hanggang 50,000 sa isang buwan, hindi. Hindi ka pwedeng magtrabaho doon. Mag-resign ka na. Hindi pwede. Kung hindi, paano ang pera? Ako. Hay nako. Kailangan mong mag-resign. Ayos naman ang sweldo ko ngayon. Kaya kitang buhayin. Ang swerte ko at may kapatid akong tulad mo. Sabi ni Lin Molly, maganda raw ang trabaho mo ngayon. Sa sweldo at komisyon mo. Sobra-sobra pa para buhayin ako. Pero may girlfriend ka na ngayon. Hindi na ako pwedeng maging pabigat sa'yo. Matapos ang lahat, pabigat lang pala siya. Akala ko pa naman, makakakuha ako ng pera sa kanya. Tama si ate. Chen Dong, ang trabaho mo ngayon, hindi pwedeng maabala ng kahit ano. Huwag mo nang sabihin yan. Huwag ka nang magalit. Tama ang girlfriend mo. Sa mga lugar tulad ng KTV, halo-halo ang mga tao. Isang buwan na akong nagtatrabaho. Nakita ko na ang iba't ibang klase ng tao. Pero naniniwala ako, basta't malinis ang konsensya, walang dapat ikatakot. Huwag kang mag-alala sa akin. Nasa lipunan tayo na may batas. Ay. Anong problema? Pagod ka ba?
Mahal, anong nangyari sa'yo? Bakit bigla kang nalungkot? Wala. Shendong, sabihin mo sa akin ang totoo. Gusto mo ba si Su Xiaoya? Hindi magandang biro yan. Asawa ng kuya ko si Su Xiaoya. Kahit nahiwalay na sila ngayon, sabihin na nating ganoon. Pero sa ate mo, masyado ka namang nag-aalala, di ba? Wala ang kuya mo. Tapos sinabi mo pang bubuhayin mo siya. Ano bang pinagsasasabi mo? Inaalagaan ako ng mabuti ng ate ko. Paano ako mag-iisip ng masama? Eh bakit? Ang tingin mo sa ate mo, ang kakaiba. Sinabi mo pa sa harap ko na bubuhayin mo siya. Alam mo namang ate mo siya. Pero nasabi mo pa rin yun. Ano bang tinatago ninyong dalawa sa akin? Sabihin mo. Wala kang pakialam sa mga bagay ko. Wala kang pakialam sa mga bagay ko. Kahit hindi ko alam kung saan galing ang magarang kotse ni Chendong, malaking isda pa rin siya. Wala pa sa akin ang pera, hindi pa ako pwedeng magalit. Mahal, nagbibiro lang ako sa'yo kanina, hindi na ako makikialam sa'yo mula ngayon, huwag ka nang magalit. Mabuti naman. Pero ang ganda talaga ng ate mo. At saka, sa tingin ko, ang tingin niya sa'yo ay may ibig sabihin. Huwag kang mag-alala, uulitin ko. Hindi ako ganoong klaseng lalaki, sabi mo yan Ngayong tayo na. Bawal kang manloko, bawal kang tumingin sa ibang babae, bawal kang makipag-flirt sa kanila. Kapag nalaman ko, hindi na kita papansinin kahit kailan. Oo, huwag kang mag-alala. Xiaofu, pwede ba ngayong gabi? Sa iyo na lang ako matulog. Chendong. Dapat inosente ang isip mo. Sinasabi ko sa iyo, ang pinakamasayang sandali, dapat itago hanggang sa kasal natin. Kapag dumating na ang oras na iyon, saka ko lang pwede, ibigay sa iyo ang pinakamahalagang bagay sa akin. Pero, umuwi ka na ngayon, magsasara na ang dorm nyo. Kung ayaw mong umuwi, mag-check-in ka na lang sa hotel. Kung ayaw mong umuwi, mag-check-in ka na lang sa hotel. Papupuntahin mo ako sa hotel. Hindi ka ba natatakot na may kumatok na babae sa kalagitnaan ng gabi? Kilala ko kung anong klaseng tao ka, hindi mo gagawin yun. Pero ayaw talaga kitang iwan. Paano kung dito na lang ako matulog ngayong gabi? Hindi pwede. Kapag sinabi kong hindi pa tayo engaged, at hindi pa tayo kasal. Kung papatuloyin kita, paano kung hindi natin mapigilan ang sarili natin, para maiwasan ang ganitong mangyari? Kailangan mong umuwi ngayong gabi. Maging mabuti ka at makinig sa akin. Umuwi ka na. Kaya ko nang umuwi mag-isa. Ligtas naman dito. Tang Xiaofu, akala mo ba talaga tanga ako? Pito, 36. Bakit nag-message sa akin si Lin Molly? Hello, Madam Lin. Ang ingay dyan sa inyo May problema ba sa kumpanya? Tulungan mo ako. Liu Chao, hiwalay na tayo. Kung hindi ka pa aalis, tatawag na ako ng pulis. Hiwalay na tayo. Kung hindi ka pa aalis, tatawag na ako ng pulis. Dati, nangako ka sa akin, na bibigyan mo ako ng pera pagkatapos nating maghiwalay. Wala na akong pera ngayon, bigyan mo ako ng 1 milyon, at aalis na ako. Nung naghiwalay tayo, binigyan na kita ng 16 milyon. Sa ganitong kaigsing panahon, naubos mo na agad. Wala akong obligasyon na buhayin ka, lumayas ka. Hindi ako aalis. May lounge ka dito. At may kama pa doon. Hindi na ako aalis ngayong gabi. Huwag kang mag-alala, sasamahan kita ng mabuti. Basta masaya ka na, at nakapagpahinga. Bibigyan mo na ako ng 1 milyon. Ano bang sinasabi mo? Sabi ko hiwalay na tayo.
Mula nang malaman ko, pagkatapos mong makipagtalik sa ibang babae, nandidiri na ako sa'yo. Subukan mo lang akong hawakan, tatawag agad ako ng pulis. Ganyan ka na naman. Nandito sa akin ang cellphone mo, paano ka tatawag ng pulis? Ngayong gabi, papaserapan kita ng husto. Ayos ka lang ba? Sino ka ba? Ang lakas ng loob mong sirain ang diskarte ko. Gusto mo bang patayin kita? Yu Chaowo. Makinig kang mabuti. Siya ang bago kong boyfriend, si Chendong. Chendong. Narinig ko na ang pangalan niya. Isang probinsyano. Isang bata. Ano? Aasa ka sa kanya para pigilan ako. Ikaw si Yu Chaowo. Sinasabi ko sa'yo. Matuto kang rumispeto kay Madam Lin. Kung hindi, huwag mo akong sisihin. Isang probinsya nung walang mudo. Ang lakas ng loob mong sigawan ako. Ano? Sawang-sawa ka na ba sa buhay mo? Ano? Sawang-sawa ka na ba sa buhay mo? Wala akong alam sa pag-ibig. Pero, kung gusto mong makipag-away sa akin, wala akong pakialam. Bubugbugin kita hanggang sa malumpo ka. Ikaw. Alam mo ba, ako ay mula sa pamilya yun ng syudad. Isang probinsya nung walang alam. Susubukan mo akong saktan. Hindi mo kakayanin ang mangyayari sa'yo. Halika. Suntukin mo ako. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Kung susubukan mo akong saktan ngayon, mawawala ang buong pamilya mo. Yu Chaowo. Pwede ba, itigil mo na to. Walang 1,000,000. Bibigyan kita ng 100,000. Kunin mo ang 100,000 at umalis ka na. Ano sa tingin mo? Noong una, humingi ako ng 1,000,000. Hindi mo ibinigay. 100,000. Hindi sapat. Kaya, bigyan mo ako ng 2,000,000. O kaya siya. Lumuhad siya at humingi ng tawad sa akin. Bata. Dati, akala ko walang hindi kaya si Lin Molly. Ngayon, nakikita ko ang relasyon ninyong dalawa. Iba talaga. Kung ganoon, hindi ko na siya kailangang pahirapan. Kung kailangan ko ng pera sa susunod, sa'yo na lang ako hihingi, di ba? Bata. Gwapo ka nga, pero ano naman, sa mundong ito, pamilya ang labanan. Susubukan mo akong saktan. Hindi ka ba natatakot? Sa pamilya yun ng syudad. Natatakot? Oo. Pero hindi yan makakapigil sa akin para saktan ka. Yu Chaowo. Huwag kang magmalaki. Ang pamilya Lin ay hindi rin basta-basta. Subukan mo siyang saktan. Lin Molly. Para lang sa isang bata. Kakalabanin mo ba ako? Matagal na tayong walang pakialam sa isa't isa, Madam Lin. Ang ibig mo bang sabihin, pwede ko siyang bugbugin kahit kailan ko gusto? Siyempre naman. Pare. Pasensya na. Misunderstanding lang to. Ex-wife ko si Molly. Nagbibiro lang naman ako. Bakit mo naman sineseryoso? Hindi ba medyo huli na para humingi ng tawad? Bibigyan kita ng 10 segundo. Kung hindi ka paaalis sa loob ng 10 segundo, babaliin ko ang mga binti mo. 10. Siyam. Oy, teka, huwag. Aalis na ako. Aalis na. Lin Molly. Ang lupit mo. Ayoko na makipaglaro sa'yo.
Hindi ba masyado kang naging padalos-dalos kanina? Isang spoiled brat yang si Yu Chao. Mahirap kalabanin. Sinabi kong boyfriend kita, para paatrasin siya. Kung tutuusin, pwede ko naman siyang bayaran. Ate, nangako akong poprotektahan kita. Tsaka, ang bait mo sa akin. Paano ko hahayaang apihin ka nila? Gustong-gusto ko talaga yang pagiging responsable mo. Ang lakas ng apil mo. Nako, ate, huwag mo na akong subukan. Isa lang akong fresh grad na estudyante. Paano ko matitiis ang isang napakagandang mayaman na tulad mo, Pilyo? Mukhang wala na akong pag-asa ah. May 100,000 rito. Kunin mo na't gastusin. Yung mga utang ni Xiaoya, gagawan ko ng paraan. Hindi ko pwedeng tanggapin yan. May pera ako. Kapag binigay ko sa'yo, kunin mo. Huwag ka nang mag-inarte. Bakit pareho kayo ng ugali ni Su Xiaoya? Sinabi kong tutulungan ko siyang magbayad ng utang, pero ayaw niya talaga. Kausapin mo nga siya para sa akin. Sige. Tsaka yung girlfriend mo. Mukhang may tinatago. Mag-ingat ka, baka mahawan ka pa ng sakit. Matagal ko nang nararamdaman na may mali kay Tang Xiaofu. Hindi ko inakalang mapapansin din ni Madam Lin. Sige po, naiintindihan ko. Aalis na po ako. Sige, ate, mag-ingat ka sa biyahe. Sige. Tawagan mo lang si ate kapag may kailangan ka. Tang Xiaofu. Tumatawag sa ganitong oras. Ano na naman kayang balak nito? Hindi pwede. Kailangan kong gumawa ng paraan para subukan siya. Alam ko na. Magpapanggap akong may sakit sa ospital kapag hindi ako makakilos ng maayos. Bababa. Ang depensa niya. At siguradong magkakamali siya. Mahal. 你这是怎么了？ Anong nangyari sa'yo? Nako, huwag mo nang itanong. Dahan-dahan lang. Kagabi kasi, yung ex-husband ng boss namin, pumunta para saktan siya. Nagkataon na nakita ko, kaya tinulungan ko siya. Bakit ba ang tanga mo? Paano mo hinayaang masaktan ang sarili mo? Kung hindi ka nag-aalala sa sarili mo, ako nag-aalala. Kung hindi ako nasaktan, paano ka magkakaroon ng oras para samahan ako? Wala naman tayong masyadong oras para magkasama. Gusto ko rin namang makasama ka ng mas matagal, pero ayokong nandito tayo. Lalo na ang makita kang nasasaktan. Ito ang 100,000 na binigay ng boss namin. Sabi niya, may utang na loob siya sa pagligtas ko sa kanya. Kunin mo na. Samahan mo muna ako rito pansamantala. Ikaw na ang bahala sa pang-araw-araw nating gastusin. Ang bata pa ng boss nyo. 那么年轻， At napakaganda pa. Baka naman may gusto siya sa'yo. Bakit kanya bibigyan ng ganito kalaking pera? Nako. Huwag kang ang mag-isip ng kung ano-ano. Bilyonaryo ang boss na yon. Hamak na empleyado lang ako. Tinulungan ko lang siya. Napaalisan ang walang hiyang ex-husband niya. At nasaktan pa ako dahil doon. Kaya nagbigay lang siya ng pabuya. Wala akong pakialam sa perang yan. Ang mahalaga sa akin ay ang kalusugan mo. Na-ospital ka. Sobra akong nag-alala sa'yo. Mabuti na lang at nandito ka. Siyempre naman, girlfriend mo kaya ako. Nakakainis talaga. Nakalive na nga ako. Bakit hinahanap pa rin ako? Ang mga boss na to, para silang mga vampira. Nakalive na, hindi pa rin ako patahimikin. Hay, mahal. Huwag ka nang magalit. Hindi rin madali para sa boss. Siguradong may mahalagang kailangan sa'yo. Tawagan mo na. Ayoko nga. Nakalive na ako eh. Tsaka, maliit na cashier lang naman ako. Hindi naman ako ang finance director. Ano bang pakialam ko? Gusto kong pumunta sa banyo. Hindi mo na kailangang lumabas para magbanyo. Gusto ko lang lumabas para magpahangin. Ikaw talaga. Paano kung napatay mo talaga siya? Anong gagawin natin?
Sobrang nag-alala ang ate mo sa'yo. Ganyan ang kuya mo. Paano kung makulong ka ulit? Iiwan mo ang ate mo na mag-isa. Paano na siya? Ate Xiaoya, nangako akong poprotektahan kita. Kahit sino pa yan, walang pwedeng manakit sa'yo. Baka naman ang kuya mo, may nangyari na sa kanya. Ang tagal na niyang hindi, tumatawag sa akin. Baka patay na siya. Imposible. Ang kuya ko. Siguradong hindi mamamatay yun. Siguradong nandoon yun ngayon. Nagtatago siya. Sumusobra na talaga siya. Pinagod niya ng husto si Ate Xiaoya. Ano sa tingin mo? Ano na ang gagawin natin ngayon? Ayos lang yan. Nandito ako. Anong kinakatakot mo? Kaya lang, yung trabaho sa Shuiyunjian. Hindi ka na pwedeng bumalik doon. Kung sino-sino ang nandoon. Sige. Hindi na ako magtatrabaho doon. Maghahanap na lang ako ng ibang trabaho. Kaya lang, ang tagal na simula nang graduate ako. Nakalimutan ko na kung paano magtrabaho. Wala rin akong karanasan sa trabaho. Sa malalaking kumpanya, hindi rin ako makakapasok. Ate Xiaoya, gabi na. Magpahinga ka na. Ayos lang ako. Kapag umuwi akong mag-isa, medyo natatakot ako. At saka, madalas akong binabangungot na panaginipan ko. Nahinanap na naman tayo ni Zhao Yun. At binigti ka para bugbugin. Napanaginipan ko. Nahinanap na naman tayo ni Zhao Yun. At binigti ka para bugbugin. Pasensya na, Dong. Hindi ko sinasadya. Naalala ko lang yung mga bangungot. Natakot talaga ako ng sobra. Kaya nayakap kita. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Ayos lang, ayos lang. Gusto mo bang kumain? Gusto mo bang uminom ng tubig? Huwag na, salamat. Hindi ako gutom at hindi rin ako uhaw. Kung gusto mo, patayin na natin ang ilaw at matulog na tayo. Dito na lang ako para samahan ka, pwede ba? Paano naman pwede yun? Matulog ka sa kama. Dito na lang ako matutulog. Paano naman pwede yun? Salamat sa'yo ngayon, kung hindi. Ate Xiaoya. Sinabi ko na. Hanggat nandito ako, walang pwedeng mang-api sa'yo. Poprotektahan kita habang buhay. Nasaan si ate? Ang aga. Ate Xiaoya, bakit ang aga mong gumising? Alas 4 pa lang ng umaga. Gumising na ako. Pumunta ako sa palengke para bumili ng inahing manok. Gusto kitang ipagluto ng masustansya. Tikman mo. Ano, masarap ba? Masarap. Ang sarap. Masarap. Ang sarap. Bakit ka nakatingin sa akin? Ate Xiaoya, ang ganda mo talaga. Sira ka talaga. Inumin mo na. Ate, isa pang ang bowl. Akin na. Dong, ano sa tingin mo? Ano na ang gagawin natin ngayon? Ate Xiaoya, sa ganda mong yan. Bukod sa trabahong yun, anong trabaho ang hindi mo kaya? Itong trabaho ko ngayon, sanay na ako sa mga ganitong bagay. Totoo yan. May mga lalaking walang modo. Pero huwag kang mag-alala. Alam ko ang limitasyon ko. Mas gugustuhin ko pang uminom hanggang sa muka, kaysa hayaan silang makalamang, kahit kaunti. Ate, naniniwala ako sa'yo. Kung hindi talaga kaya, pumunta ka na lang sa kumpanya namin. Sigurado akong si Lin Moli. Hindi ka pababayaan. Kapag masyadong malapit na magkaibigan, mas mahirap magtrabaho ng magkasama. Mayaman siya. At masaya kaming magkasama. Pero kung magtatrabaho ako sa ilalim niya, natatakot ako na baka masira ang pagkakaibigan namin. Gusto kong
Magtayo ng sarili kong kumpanya. Pwede naman. Susuportahan kita, ate. Saan mo ba gustong magsimula? Gusto kong magtayo ng media company. 传媒公司 Gagawa ng mga short films o kung anuman. Tapos kapag sikat na, maglo-live selling na rin. Ate Xiaoya, naniniwala ako sa'yo. Siguradong magtatagumpay ka. Ito ang lahat ng naipon ko. Nitong mga nakaraang araw. Walang password yan, sa'yo na. Paano naman pwede yan? Paano ko kukunin ang pera mo? Ate, masyado kang formal. Anong sa'yo at sa akin? Isang pamilya tayo. Kunin mo na. May isa pa palang bagay. Paano na ang girlfriend mo? Oh. Wala na kami. Manloloko siya. Huwag na natin siyang pag-usapan. Ayos lang yan. Kung wala na, edi wala na. Bata ka pa naman. Wala ka bang balak maghanap ng iba? Gusto ko rin sana, pero walang mahanap na bagay sa akin. Gusto mo ba? Ihanap kita ng isa. 绍一个 Huwag na. Kakatapos lang ng relasyon ko. Ayoko munang pumasok sa bago. Nakakapagod. 嗨， Sa 感情 pag-ibig, 这种事嘛，生活 normal lang ang manalo at matalo. Dapat marunong kang tumanggap at mag-let go. Kung bagay kayo, magpakasal kayo. Kung hindi, maghiwalay ng maayos. Maraming babae sa kumpanya namin. Mga taga-syudad ang pamilya. Kahit hindi sila mapanghusga sa mga dayo. Sa paningin nila, probinsyano lang ako. 哦， Karamihan sa kanila, mayaman dahil sa mga demolition. Mataas ang standards nila. Paano kung hindi taga rito? 不找本地的， Paano kung taga ibang lugar? Sabihin mo, anong klaseng babae ba ang gusto mo? Gusto ko. Katulad mo. Biro lang. Wala pa akong balak maghanap ngayon. Mag-iipon muna ako ng pera. Salamat sa pagsama sa akin para mag-relax. Masyadong maraming nangyari lately. Lagi akong nananaginip ng mga kakaibang bagay. Para sa akin, romantic ang panaginip. Parang nanonood ng pelikula. Minsan nga lang, gising na ako. Wala akong maalala. 陈东， Napanaginipan kita. Dong. Napanaginipan kita. Ano ang napanaginipan mo tungkol sa akin? Hayaan mo na. Huwag na lang nating pag-usapan. Nakakahiya. 演的 Ate Xiaoya. Pabitin ka naman. Nakaka-curious tuloy. Napanaginipan mo ba na nagnakaw ako? O gumawa ng masama? Napanaginipan ko na nagpakasal tayo. At nagkaroon pa tayo ng anak. Tapos, umuwi tayo kasama ang bata. Sobrang saya ng mga biyenan ko. Ang bait nila sa akin. Sigurado ka bang ako ang napanaginipan mo? Ikaw nga. Sa panaginip, ang bait mo sa akin. Dong. Pwede ba tayong mag-usap? 是吗？ Sabihin mo lang, ate, hindi na kailangang mag-usap. Utusan mo na lang ako. Kung ganun, 嗯， gumawa na tayo ng bata. Bakit ka ganyan ka-excited? Ate, 姐， hindi naman sa ganun. Parang hindi yata tama. 我不是 Hindi ako nagbibiro. Dong, 你真的 ang bait mo talaga. Mas mabait ka pa kay kuya mo. 这些 Nitong mga nakaraang araw, sa araw-araw nating pagsasama, napansin ko 你 na 真的 napaka-charming mo pala. Ate, 我真的 hindi ko pa talaga napag-isipan yan. Mabait ako sa'yo dahil mabait ka rin sa akin. Ako. Kaya ba wala akong 没有 charm? 魅力， Hindi naman sa ganun. Kaya ba wala akong 没有 charm? 魅力。 Hindi naman sa ganun. 陈 Dong, 东， tulungan mo na ako. 吧 Magsama na tayo. Ano bang masama dun? Ate. Hindi talaga pwede to. Kahit anong tulong. Kahit ipagawa mo sa akin ang pinakamahirap. Kaya ko. Pero ito, hindi ko talaga kaya. Ate, huwag mo nang isipin yan. Kung ganun. 你是嫌弃我吗？ Hindi naman kita pinandidirihan. Ang bait mo sa akin. Paano naman kita pandidirihan? Bakit ayaw mo na magsama tayo? Kasi, bigla mo kasing sinabi. Nagulat lang ako. 茫然。 Nakakatawa ka talaga. 死了， Ako. Tinatakot ba kita kanina?
Hindi. Pinaglalaroan mo ba ako? Ano sa tingin mo, hipag mo ako? 我是你嫂子。 Paano tayo magsasama? Ganun ba? Binibiro lang kita kanina. Ate, huwag mo na akong biruin. Sige. Hindi na kita bibiruin. May seryoso akong sasabihin sa'yo. Sige. Yung sinabi ko sa'yo nung nakaraan, na gusto kong magtayo ng sariling media company. Tingin mo ba talaga pwede? Oo naman, pwede. Ang ekonomiya ngayon kumpara dati, magkaiba na. Wala na halos demographic dividend. Ang online sales at short dramas, sobrang sikat ngayon. Kaya ang pagtatayo ng media company, siguradong may magandang kinabukasan. Kaya, tutulungan mo ba ako? Siyempre. Yung sinabi mo kanina, 说的 哎呀， sinabi ko na nga, nagbibiro lang ako kanina. Bakit mo pa binabanggit? Nagbibiro ka lang pala talaga. Bakit mo pa binabanggit? Nagbibiro ka lang pala talaga. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang startup capital. Tinanong ko na ang mga magulang ko. Sabi nila pwede daw, isang laang bahay. Para makautang ng 400,000 para sa akin. Ate, yung negosyo ko nitong mga nakaraang araw, medyo okay naman. Bigyan pa kita ng konti. Wag na, wag na, wag na. Sapat na yun. Tsaka yung binigay mo sa akin dati, hindi ko pa nagagalaw. Malaki ka na. Dapat mag-ipon ka na rin para sa sarili mo, para makapag-asawa ka na. Sige. Kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin, Dong. Ang bait mo talaga. Kung sana katulad mo si kuya mo, ang saya sana. Nung bata pa siya, sobrang sweet niya sa akin. Lagi niya akong binibilhan ng kung ano-ano. Pero, nung kinasal na kami, dun ko lang nalaman, na hindi pala siya tapat. Ako. Punta ka muna sa opisina. May sasabihin ako sa'yo. Sige po, madam. Papunta na po ako. Ate. Okay lang ako. Sige na, magtrabaho ka na. Kaya ko na to. Sige, mauna na ako. Babalikan kita pagkatapos ng trabaho. Sige, ingat. Kumusta naman yung trabahong inassign ko sa'yo? Kamakailan? Samples at quotation na lang ang kulang. Naayos ko na lahat. Nandito rin yung quotation. Tandaan mo, malakas ang kumpanyang ito ngayon. Kaya galingan mo. Hindi ka ba sasama sa akin? Sana nga. Gusto kitang samahan. Kaso may ibang suppliers na dumating. Kailangan ko silang asikasuhin eh. Tandaan mo, itong quotation na to, pwede lang bumaba ng 5% pagkatapos nito. Pagbalik mo, bibigyan kita ng magandang reward. Pagkatapos nito. Pagbalik mo, bibigyan kita ng magandang reward. Ate, paano kung ngayon na yung reward? Kailangan ko talaga ng pera ngayon. Ano bang iniisip mo, bata? Aalis na ang tren na ito, sa loob ng 1.5 oras. Kung hindi ka paalis, mahuhuli ka na. Ang kikitain natin dito, inaasahang aabot sa 2 milyon. Wala akong kukunin kahit isang kasing. Idagdag pa ang pera mula sa pagbenta ni Xiaoyan ng bahay. Sapat na sana iyon, para pambayad sa utang. Galingan mo, hihintayin ko ang pagbabalik mo. Huwag kang mag-alala, ate, sisiguraduhin kong magiging matagumpay ang negosyong ito. Ihahatid na kita, mag-ayos ka na ng mga gamit mo. Hihintayin kita sa kotse mamaya, sige. Hindi kaya scammer to. Ano bang ginagawa mo? Tumatawag pa rin. Hello, ito ang Wangjiatan Police Station. Wala akong pakialam kung police station kayo o hindi. Anong kinalaman ko dyan? Tsaka hindi pa ako nakakapunta sa Wangjiatan. Sir, kumalma lang po kayo. Tatanungin ko kayo. Kayo ba si Chendong? Oo, ako si Chendong. Kailangan ko bang ibigay ang bank account number ko at ID number ko? Hindi na kailangan. Kilala mo ba si Chen Fang?
Si Chen Fang ay kuya ko. Kayo ba ay? Kami ang Wangjiatan Police Station. Patay na si Chen Fang. Patay na si Chen Fang. Mula sa kanyang cellphone, nakita namin ang dalawang pinakamadalas niyang tawagan. Ang isa ay ikaw, at ang isa ay ang asawa niyang si Su Xiaoya. Ang nakakalungkot, hindi namin makontak si Su Xiaoya, si Chen Fang. Patay na. Oo, patay na si Chen Fang. Kasali siya sa isang sindikato ng scammer. Nang magsagawa kami ng operasyon para hulihin siya, tumalon siya mula sa gusali. Pagkatapos niyang tumalon, ang aming mga tauhan ay nagsagawa ng emergency rescue. Ngunit masyadong mataas ang gusali, kaya hindi na siya nailigtas. Dahil masyadong mainit ang panahon dito, diretso na namin siyang pina-cremate. Sana ay magpadala kayo ng tao rito para kunin ang kanyang abo at ang kanyang mga naiwang gamit. Kung mayroon kayong katanungan, tawagan niyo lang ang numerong ito. Sige. Anong nangyari? Ang magiging bayani ko, nilalagnat ka ba, ate? Si Chen Fang. Patay na. Si Chen Fang na yun, isang walang kwentang tao. Hindi ba tumakas siya? Paano siya mamamatay? Totoo ang sinasabi ko. Nakatanggap ako ng tawag mula sa police station. Sabi nila, kasali raw si Chen Fang sa isang sindikato ng scammer. Nang magsagawa ang pulisya ng operasyon laban sa mga scammer, siya tumalon mula sa gusali. Mas madali para sa kanya kung patay na siya. Ang dami niyang utang. Paano na si Xiaoya? Noong una, nang pakasalan niya ang kuya mo, pinayuhan ko na siya. Kakagraduate lang niya ng college. Graduate. Huwag basta-basta magpakasal sa isang walang kwenta. Hindi siya nakinig. Ngayon, hindi ko talaga alam kung paano sasabihin sa kanya ang tungkol dito. Nagpaplano siyang magsimula ng negosyo. Tapos nangyari ito. Ang bagay na ito. Huwag mo munang sabihin kay Xiaoya. Huwag hayaang dahil kay Chen Fang, maapektuhan siya. Huwag hayaang dahil kay Chen Fang, maapektuhan siya. Sige. Pagbalik ko galing sa trabaho, hahanap ako ng pagkakataon para sabihin sa kanya. Sige. Congratulations, Dong. Alam kong kaya mo. Hindi talaga ako nagkamali sa'yo. Ililibre ka ni ate ng pagkain. Sige, salamat ate. Bakit? Plano mo bang sabihin ang tungkol sa kuya mo, kay Xiaoya? Hindi ko alam. Pero, sa paglabas ko nitong mga nakaraang araw, napag-isip-isip ko na, kahit pinsan ko siya. Pero siya, sobra na talaga ang ginawa niya. Okay lang na sabihin kay ate Xiaoya. Kumain muna tayo. Pagkatapos kumain, ihahatid kita pabalik, ate. Huwag na tayong kumain. Pwede ba? Samahan mo akong makipagkita kay ate Xiaoya. Sigurado ka na ba? Sasabihin mo na kay Xiaoya ang tungkol sa kuya mo. Kahit paano. Ang kuya ko, hiwalay na sila ni ate Xiaoya. Hindi rin solusyon ang laging pagpapaliban. Sige. Sasamahan kitang hanapin si Xiaoya. Ate. Molly. Bakit kayo magkasama? Baka gusto niyo akong surpresahin. Kayong dalawa. Magiging kayo na ba? Gusto ko sana. Sayang lang at matanda na ako. Hindi ko na siya kayang pagsilbihan. Gusto ko sana. Sayang lang at matanda na ako. Hindi ko na siya kayang pagsilbihan. Nasa 30s ka pa lang. Paanong hindi mo siya kayang pagsilbihan? Tsaka, ang kapatid ko ay napakagaling. Hay naku, tama na. Huwag na nating pag-usapan yan. Hinanap kita ngayon, para samahan mo akong uminom. Wala ako sa mood. Mabuti naman. Nitong mga nakaraang araw bumibili ako ng mga gamit, at nakakapagod din maghanap ng uupahang bahay. Gusto ko rin sanang uminom. Para makapag-relax ng tuluyan. Hay. Anong gusto ninyong kainin? Huwag na kayong mahiya sa akin. Kumain tayo ng marami. May alak sa likod ng kotse ko.
Kahit ano, ayos lang. Pero dapat magkasundo tayo. Walang uuwi ng hindi lasing ngayon. Sige. Teka, sandali lang. Buong araw akong naglinis dito. Magpapalit lang ako ng damit. Ang dumi ko na. Hintayin niyo ako ah. Tagay. Anong problema mo, bata? Hindi ba kayo pumunta rito para makipag-inuman sa akin? Bakit parang wala ka sa mood? May bumabagabag ba sa'yo? Dong, kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Huwag mo nang kimkimin. 大 Ate, 姐， may nangyari kay kuya. 出事了。 Hay nako, 嗨， sa ugali ng kuya mo. Nakakapagtaka kung walang mangyari sa kanya. Anong nangyari? Tumawag ba ulit siya para mangutang sa'yo? Hindi. Hindi siya nang utang sa akin. Nakareceive ako ng tawag mula sa presinto. Sabi nila, kasabwat daw si kuya sa isang sindikato. 他们 Nang mag-operate 进 sila, 入行动时， tumalon daw si kuya sa building at nagpakamatay. 他们 Nang mag-operate sila, 进入行动时， tumalon daw si kuya sa building at nagpakamatay. Totoo ba yung sinasabi mo? Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Totoo ang sinasabi ko. Hindi ka raw makontak ng presinto, kaya sa akin sila tumawag. Sabi nila, na-cremate na raw si kuya. Nararapat lang sa kanya yan. Ang laki ng utang niya. Muntik pa tayong mapahamak. At marami pa siyang ginawang mali. Sa totoo lang, matagal na akong handa rito. Inaasahan ko na to, kayo ngayon. Ang tagal ninyong nag-ayos. Para lang sabihin to sa akin. Ayos lang ako, huwag kayong mag-alala. Mabuti naman, ate. Natakot lang akong masyado kang malungkot. 看来 Mukhang nag-overthink lang 太 ako. 辛苦了。 Bakit naman ako malulungkot? Kung anong klaseng tao ang kuya mo, at kung ano ang mga ginawa niya, alam nating lahat yan. Matagal ko na siyang hindi matiis. Inisip ko lang. Naging mag-asawa rin kami. Mabuti na rin to. Lumabas tayo at maglakad-lakad. Xiaoya, malaya ka na ngayon. Anong plano mo? Wala naman. Magtatrabaho pa rin para makabili ng bahay. Sino bang nagsabing pera? Ang ibig kong sabihin, lalaki. Talaga bang balak mo, na patuloy na iwasan si Dong? Hindi ko pa napag-isipan. Hindi pa napag-isipan, edi pagtanggi yun. Itong gwapong to, sa akin na lang. Oy, hindi pwede, akin si Dong. Akala ko ba ayaw mo?